piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Maraming salamat po sa ating Panginoon na nagbigay muli ng pagkakataon sa inyong lingkod na makapagbahagi ngayong araw na ito. At salamat po sa inyong minamahal naming tagapakinig ng programang naghahatid ng araw-araw na pagpapala. Totoo nga po, hindi mapipigilan ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay dahil yan po ang layunin niya na nais niyang maranasan ng lahat ng mga nagtatapat, nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, at tunay nga nagpapasalamat po kami muli sa panibagong pagkakataon, makapakinig muli ng iyong salita, O Diyos, at naalam po namin, meron kang personal, Panginoon, na pangungusap na nais mong ipakinig at maunawaan ng bawat isa sa amin. Kaya nga po, amin pong mahal na banal na Espiritu, patnubayan niyo po kami sa pagbabahagi ng mga talatang ito at kaunawaan din, Panginoon, na makarating sa bawat isa na nakikinig at kakayahang maisapamuhay ito dahil tiyak na tagumpay ang bunga nito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin at deklarasyon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ako'y naniniwala bilang isang mananampalataya, dapat po talagang magkaroon tayo ng katiyakan ng lahat ng mga bagay sa ating buhay ay hindi nagbabaka sakali kundi mayroong katiyakan. Tama po. Yan po ang title po ng aking ibabahagi ngayon. It's about God's plan and not chance. Lord, salamat sa Panginoon dahil ang buhay natin nga po ay patuloy niyang pinapatnubayan simula nung sa tiyan pa lang ng ating sinapupunan ng ating ina. Gaya po ng sinabi sa aklat ng Jeremias, na po, sa propetang si Jeremiah. Kaya sa aklat po ng Isaias 46, talatang 10, ito po ang sinasabi ng salita dito. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Yan po ang ating Diyos na ating nakilala sa pamamagitan po ng kanyang salita at patuloy na pagpaparanas at pagpapahayag ng kanyang sarili sa ating mga buhay. Opo, totoong pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. At ngayong araw na ito, nais ng Panginoon na maunawaan nating tiyak ang plano niya sa ating mga buhay. Kaya at gaya po ng sinasabi niya dito, wag po tayo sanang magkaroon ng pusong nagkakaroon ng pag-aalanganin kung gagawin ba ng Diyos ang nais niya o ang kalooban niya sa ating buhay o hindi. Dahil yan nga po ang kalagayan ng ibang tao. Kasi kapag mayroong mga bagay na kamangha-mangha o mga bagay na hindi natin inaakala biglang nangyari, minsan po napapaisip tayo. Ano kaya yung susunod na mangyayari? Minsan nangangamba pa nga tayo, lalo na nakikita po natin ngayon, bansa laban sa mga bansa at mismo ang ating bansang Pilipinas na po ay merong banta na po sa ating teritoryo. Ano na kaya mangyayari, Panginoon, sa mga darating na panahon? At dahil dyan, ang maari sa atin ay nag-aalala at maaring umabot na po na masiraan ng loob. Pero nais ng Panginoon na maging tiyak tayo. So kasi marami tayong kalagayan, ano po? Kaya nais natin maging tiyak sa bawat hakbang natin, di ba? Kahit yung lalabas lang po tayo ng bahay, tinitingnan, ulan ba o hindi? So nais nating makatiyak para sa gayon ay handa tayo kung anong dapat nating dalhin, na po, para hindi po tayo maapektuhan ng mga bagay na sa tingin natin mangyayari kaya o hindi. Pero ang Panginoon nga, kung talagang nakakonect tayo sa Kanya, talagang nais ng Diyos na bawat hakbang natin, sabi nga po sa aklat ng Roma, na maging ang kinabukasan ay maaring ipaalam at ipakita sa atin ng banal na Espiritu. Ganyan po, kabuti ang Panginoon sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po ang iba, dinadala na lang sa pakikipagsapalaran ang buhay. Nandyan po yung napupunta sa pagsusugal, di ba? Kaya hindi po itong nais ng Panginoon sa buhay natin. Nais niya na totoong pagpapala na walang halong kaguluhan ang nais niyang maranasan natin. Kaya nga,
ang paniniwala sa swerte, pagkakataon o baka sakali, no? No, yung swerte, baka swerte, nagsinwerte lang ako o baka nagkataon lang ito, no po, ay isang napakagulong buhay. Hindi po yan na nararapat sa ating mga mananampalataya dahil tiyak at sigurado kung magplano ang Diyos para sa ating ikabubuti. Okay? Ang Diyos ay kasama nating gumagawa sa ating buhay. He is deeply involved. Then, araw-araw ng ating buhay. Mula pa lang sa habang natutulog pa lang tayo. Pagbangon natin ay inisip na ng Diyos, ano ba ang makakabuti para sa aking anak na ito. So, hindi ito random, na series of event. Hindi po bahala na kung ano mangyayari, kung anong susunod. Alam po ng Diyos kung ano mangyayari sa bawat sandali, sa bawat oras, bawat panahon ng ating buhay. Kung tayo lamang ay tiyak na makikinig sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, at susunod sa Kanya. Yan po ang nais ng ating Panginoon. So, don't take the chance that God isn't in control. Po, yan po yung mahalagang naunawaan ko. Huwag kang magbakasakali. Dapat tiyak po sa ating puso, Lord, alam mo ang nangyayari sa buhay ko. You are in control over my life. Kaya dahil po, pag meron tayong ganito, kahit marahil anong problema, kahit may karamdaman, Lord, pagagalingin mo ako. Pag meron tayong pagkukulang, Lord, alam kong magpo-provide ka. Dahil, Lord, tiyak ang plano mo sa aking buhay. So, kaya nga po, hindi po tsamba, ika nga po, ang ating pagkakalikha. Alam niyo po, tayo mga tao, nag-iisip tayo ng mga bagay nating ginagawa. Iniisip natin to at ginagawa ng ating mga kamay. Pero iba po itong ating Diyos na ating nakilala. Because in Genesis chapter 1 verse 3, ano sabi? Ikinumand niya. Nag-command siya, nagpahayag siya, let there be light. Magkaroon ng kaliwanagan at nagkaroon ng liwanag. Yan po yung ating Diyos na mayroong taglay na makapangyarihang salita na kung ito'y ating isa sa puso, pananampalatayanan at ipapahayag din ng ating mga labi, tiyak din pala na ito yung mangyayari. Yan po yung madalas kong natutunan at napakagandang natutunan ko po sa iglesyang ito. Yung power of declaration. Pag nagdideklara ka, at talagang ang Diyos, pinangyayari niya ito kung mananampalataya ka at nagpapatuloy kang lumakad at nagpapasama ka sa ating Panginoon. Kasi sa Ecclesiastes chapter 9, verse 11, nakita ko nga po, hindi daw ng lahat ng mabilis tumakbo na nanalo. Hindi lahat ng marunong, nakakamit niya ang lahat ng mga nais niya sa buhay. Ang lahat po sa atin, talagang may limitasyon. Sabi ko nga po nung aking nakaraang episode. Kaya merong mga nag-a-apply sa trabaho, bakit siya natanggap, ako hindi? Samantalang ako, magna cum laude ako. Pero yung simple lang siyang tinanggap kasi may pabor nga po sa salita ng Diyos. Amen? Na binibigay niya sa ating mga mananampalataya. Kaya nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng paniniwala rin sa ating mga sarili at magsimula tayong lumakad sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay, tiyak na buhay na patutunguhan natin. Kaya kailangan po, lagi po nating buksan nating puso sa salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya patuloy tayong mag-invest ng ating time sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, pagsunod sa inuutos ng Diyos, at pakikipagtipon. At maging willing tayo na mag-testify sa ibang tao tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. Dahil tiyak nga po na magbubukas ng oportunidad ang Diyos sa ating mga buhay, gaya po ng kanyang battle cry sa atin. Pero pag nagbukas ng oportunidad ng Panginoon, kailangan lakaran mo. Hindi naman binuksan niya, naghihintay ka na lang kung ano yung mangyayari sa iyong buhay. Dapat po lakaran daw natin. Sundin natin ang iniuutos niya. At minsan, pinapadaan niya yan sa pamamagitan din ng ating mga leaders. Makinig tayo sa kanila. Magkaroon po talaga tayo ng sinseridad sa ating puso. Makinig sa mga propeta ng Diyos, sabi po sa 2 Chronicles 20:20, at ikaw ay kanyang pagpapalain. Believe in the Lord and believe also in His prophet, and you shall prosper, sabi po ng Biblia. Kaya tiyak po ang ating buhay pag tayo nasa Panginoon. Tiyak ang plano ng Diyos sa ating mga ninanais, yung mga desire ng ating puso, nais ipagkaloob ng Diyos sa atin ang lahat na yan. Kaya dapat magkaroon po tayo ng paninindigan ngayon. Lord, susunod ako sa iyo. Naniniwala ako na may magandang plano ka sa akin. Gaya ng sinabi mo sa Jeremias chapter 29 verse 11, that your plan for me is to prosper me
and not to harm me, to give me hope and a future. Kaya mula po sa mga talatang yan, tayo po'y manalangin sa Diyos at patuloy nating hilingin sa banal na Espiritu ang bukas na pagkakaunawa sa bagay nito. Aming Ama, salamat po sa araw na ito. Binuksan mo muli ang aming pananaw, Panginoon, dahil sometimes, Panginoon, parang napakalabo ng future, ng kinabukasan. But today, salamat po, God, na inaalis mo ang aming pangamba sa aming mga puso. Patuloy mo kaming binibigyan ng katatagan, katiyakan, Panginoon, ng aming hakbang sa mga darating na araw ay tiyak na magpapangyari sa iyong kalooban, Panginoon, sa aming buhay. Ang buhay namin maging isang buhay na ganap at kasiyasaya, gaya ng plano ng Panginoon Kristo, at gayon din na kami maging pagpapala pa sa maraming tao. At Lord, salamat po, dahil ngayon pa lamang nag-uumapaw na sa puso namin ng kagalakan, Lord, dahil lahat, Panginoon, ng mga vision, dreams na ibibigay mo sa amin, tiyak po itong mangyayari. Kaya Lord, pinapahayag ko na ngayon, sa pangalan ni Jesus, lahat po, Panginoon, ng mga bagay na hiniling namin ay tunay ngang mangyayari. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. At ang lahat nakikinig ngayon, Panginoon, salamat po, magpapatuto sila ng mga kamangha-mangha at mga napakabuting bagay na ginawa mo sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Walang imposible, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dinideklara ko po ang panalangin ito at inaangkin na may kasagutan na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Ang lahat ng tiyak ang kinabukasan sa Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless po. Hanggang sa susunod po muli na episode. Shalom!